Welcome back mga ka-curious. Ikukwento ko sa inyo ngayon ang isang nakakaintrigang kaso na nangyari pa noong 2005 sa Heilongjiang, China. Ito ang kwento ng kaso ni Bailey Mi, 22 taong gulang, ang tinaguriang beautiful criminal in China. Sinamantala niya ang taglay niyang karisma para mapaniwala ang biktima. At dahil napakalupit ang kanyang krimen, kaya siya ay nabilang sa mga death row inmates. Ngunit hindi lang ang kaso niya ang nagpagulat sa buong sambayanan, kundi ang pagkabuhay niyang muli. Ang inakala natin na sa pelikula lang mapapanood ay nangyari din pala sa totoong buhay. Literal na nabuhay si Bailey Mi matapos ang kanyang execution. Malamang marami ang hindi makapaniwala, pero ito ay isang realidad. Ngunit ano kaya ang ginawa niyang krimen? Bakit pa humantong na siya ay binigyan ng death penalty? Bakit kaya nabalita na siya ay nabuhay muli? Bibigyan pa kaya siya ng second chance ng hukuman? O igagawad muli ang nararapat na parusa sa kanya? Tara, samahan niyo ako muli at pakinggan natin ang kaso ni Bailey Mi. Si Bailey Mi ay pinanganak sa Fangjing, Heilongjiang Province ng China noong 1983. Ito ang probinsya na kung saan may mababa lang na ekonomiya. Kaya karamihan sa mga mamamayan ay umasa lang sa pagsasaka, pangingisda at pag-aalaga ng livestock. At kabilang na ang pamilya ni Bailey Mi. At sa kabila ng paghihirap nila ay lumaki naman siya na isang masayahing bata at kontento lang kung anong meron sila. Isa pa, mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang, lolo at lola. Siya ang nagsilbing center of attraction nila. At dahil sa kagustuhan nila na magkaroon siya ng magandang kinabukasan, ay napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na magtrabaho na lang sa ibang nayon sa lungsod ng Harbin. Kaya iniwan muna siya sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Subalit sa panahong to ay naging pasaway na si Bailey Mi. Naging matigasin na ang kanyang ulo at hindi na siya makontrol ng kanyang lolo at lola. Kaya kinuha na siya ng kanyang mga magulang at dinala sa lungsod ng Harbin. At dito na rin siya nag-aral ng high school. Subalit, isa palang malaking pagkakamali ang pagdala nila kay Limi sa Harbin. Dahil mas nagustuhan pa nito ang buhay sa syudad at mas nagrebelde pa ito sa kanyang mga magulang. At hindi na rin nagsilbi pa ang kanilang pagdidisiplina. Dito ay junior high school pa lamang si Limi nang marami na ang nanligaw sa kanya at gustong makuha ang kanyang atensyon. Kaya kung sino-sino na ang kanyang mga nakadate. May ilan pa na binibilhan siya ng mga snacks at mga regalo para lang mapansin sila ng dalaga. Dahil dito, ilan rin sa mga kababaihan ang nagselo sa kanya. Ang pagkakataong ito ay nilubos na rin ni Limi. Nasisiyahan siya sa kasikatan at atensyon. Subalit pagkalipas ng panahon ay nawawala na din siya ng ganang mag-aral pa at bumaba na din ang kanyang grado. Kaya isang araw, ang mismong school head na ang tumawag sa kanyang ama na si Lao Bi para i-report ang kanyang status sa paaralan. At nalaman nga ng kanyang ama na matagal na palang nag-skipping class si Limi. Hindi na rin nila mapilit pa ang dalaga na mag-aral, kusa na itong nag-drop out. Sa pagnanais ng mag-asawang B na mabago pa nila si Limi, kaya pinag-aral muna nila ito sa isang beauty at hairdressing school. At nang nakapagtapos na siya noong 2000, ay nakiusap naman ang kanyang mga magulang na magtrabaho na lang siya bilang apprentice sa isang barbershop ng kakilala nila na nasa Harbin. Gusto kasi nilang malapit lang sila sa kanilang anak para mabantayan nila ito na hindi mapariwara ang buhay. Pero gaya ng inaasahan ay naging matigasin pa rin ang ulo ni Limi. Nagdesisyon siyang umuwi na lang sa hometown nila sa Fangjing County. At dito na rin siya nagbukas ng kanyang sariling barbershop sa pamamagitan rin ng tulong ng kanyang mga magulang. At simula nito ay araw-araw na siyang napapalibutan ng mga kalalakihan. At karamihan sa kanila ay gusto lang talagang makita sa Limi. Kalaunan ay mas lalong lumago ang kanyang negosyo. Hanggang may isang binata na nga ang naging suki niya. Ito ay si Jiang Lei, isang magalang, mabait at mahiyain na binata. Madali lang din silang nagkarelasyon. Para kay Limi ay literal na niyang Prince Charming si Jiang. Dahil maliban na ito ay edukado at gwapo, ay isa din itong mayaman. At simula nito ay madalas nang nagpapaganda si Limi. Bumibili na siya ng mga bagong damit at accessories
Parang atensyon ni Jiang ay sa kanya lang. Kahit ang kinita niya sa barbershop ay inuubos lang niya sa pagbili ng mga bagong gamit. Hanggang sa lumala na ang pagiging materialistic ni Lemmy. Isa pa, ini-spoil din siya ni Jiang sa pagsha-shopping gamit ang sarili nitong pera. Pero kalaunan ay napapansin na lang ni Lemmy na naging kuripot na si Jiang. Bihira na lang siya nitong binibilhan ng mga gamit at hindi na ito masyadong gumagastos sa mga date nila. At ito ang simula ng mga alita nila hanggang sa napapadalas na ito. At dumating ang araw na nadiskubre na ni Lemmy ang sekreto ni Jiang. Nalaman niyang hindi pala ito anak ng mayamang pamilya. Nagtrabaho pala ito bilang clerk sa isang printing shop. Nag-iisa itong anak ng isang ordinaryong mag-asawa. Pero si Jiang ay nakapagtapos naman sa kolehiyo. Kaso, nang nakapagtapos na siya, ay hindi agad siya nakahanap ng trabaho na naayon sa kanyang kurso. Kaya nagtrabaho na lang ang binata sa isang printing shop na may kita lang na 700 yuan. Sapat lang sana ito para sa kanyang pamilya. Subalit hindi na ito nagkasya pa simula nung bago pa lang sila ng nobyang si Lemmy. At noong nalaman na nito ang kanyang lihim, ay nagalit pa ang dalaga sa kanya. Sa kabila nito ay hindi sila naghiwalay. Iniisip rin kasi ng dalaga na kapag may ipon si Jiang ay maaari pa rin niya itong hututan. Isa pa, masunurin sa kanya ang nobyo. At nagbulag-bulagan na rin si Jiang. Alam niyang wala nang gusto ang nobya, pero nanatili pa rin siya sa tabi nito. Ngunit isang araw ay dumating ang isang taong nagpabago sa tadhana nila. Taong 2004 nang nakilala ni Lemmy ang binatang nagngangalang Jin Wan Yuan. Nagpagupit ito sa kanyang barbershop. At sa mismong araw din na ito ay nagpapahiwatig na ng pagkagusto sa dalaga si Jin. Hanggang sa nagkarelasyon na nga sila. Kahit si Lemmy ay sila pa ni Jiang. Hindi niya ito diretsong hiniwalayan, kundi iniwasan lang niya ang binata habang sekreto siyang nakikipag-date sa kanyang bagong nobyo. At sa pagkakataong to ay inalam na ni Lemmy kung ano ang katayuan sa buhay ng kanyang bagong nobyo at nakumpirma nga niya na isa itong mayaman. Kaya agad na niyang hiniwalayan si Jiang sa telepono. At gaya ng inaasahan ay hindi pumayag ang binata. Madalas na nitong inaabangan sa labas ng barbershop ang dalaga. Ngunit hindi lang siya pinapansin nito. Hanggang sa nalaman na nga niya na may bago na pala itong karelasyon. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin sumuko si Jiang. Sinusundan pa rin niya ang dalaga para lang suyuin itong muli. Kahit na alam niyang may bago na itong nobyo. Dahil dito ay napuno na si Lemmy. Dahil naging sagabal na sa kanyang bagong relasyon si Jiang. Kaya nakaisip na siya ng masamang balak para lubayan na siya ng dating nobyo. At umaga noong June 23, 2004 ay tumawag na si Lemmy kay Jiang. Inimbitahan niya itong magkita daw sila at mag-date. Mag-hiking daw sila sa umagang to doon sa bundok na dati na nilang pinupuntahan noon. Mabilis ding pumayag ang binata dahil sa pag-aakalang makikipagbalikan sa kanya si Lemmy. At nang nag-meet na sila ay hindi na nagdalawang isip pa ang dalaga. Kinumbinsi niya agad si Jiang na umakyat na sila sa bundok. At pinakiusapan pa niya ang binata na kargahin siya nito sa likod, patungo sa tuktok ng bundok. Sinadya niya ito para manghina at mapagod si Jiang, at nang sa ganon ay hindi na ito makapanlaban pa sa kanya. At nang nakarating na sila sa tuktok ay wala nang lakas pa si Jiang. Uhaw na uhaw, kaya binigyan na ito ng dalaga ng inumin na may halo palang lason. At mga ilang minuto ang lumipas ay bigla na lang nananakit ang tiyan ng binata. Bumubula din ang bibig nito. At nakiusap pa siya sa nobya na tulungan siya. Ngunit nanatili lang nakatayo si Lemmy at tinitigan lang si Jiang. Hindi pa siya nakontento sa paglason sa binata. Para masiguro niya na matuluyan ito ay kanya na itong itinulak sa baba ng bangin. Pagkatapos ay umuwi na siya sa kanyang barbershop para magplanong tumakas. Nagpaalam siya sa kanyang pamilya na aalis daw siya patungo sa ibang syudad para daw bumili ng mga gamit para sa shop. Humiram na rin siya ng mahigit 200,000 yuan mula sa bago niyang nobyo na si Jin Wan Yuan. Nagdahilan siya na magtatayo daw siya ng bagong negosyo. At matapos nito ay lumikas na si Lemmy patungong Shenzhen at Hong Kong. July 8, 2004
ay natagpuan na lang ang katawan ni Jiang ng isang farmer sa may paanan ng bundok at agad ipinatawag ang mga pulis. Unang konklusyon nila ay maaring tinapos ng binata ang sarili. Pero sa patuloy nilang investigasyon ay nakumpirma nilang hindi pala dahil sa impact sa pagkahulog ang cause of death. Nakumpirma nilang nilason ito gamit ang rat poison. Kaya itinala ito na isang homicide. At sa pag-iimbestiga nila ay nalaman na lang nila mula sa pamilya at mga kaibigan ng biktima na maaring si Billy Mee ang huling taong nakasama nito. Dahil alam nilang ang babaeng ito lang ang palaging sinusundan noon ni Jiang bago ang insidente. At isa pa, nalaman din ng mga investigador na bigla palang umalis sa nayon ang babaeng to. At makalipas nga ng ilang buwan sa investigasyon ay may arrest warrant na sila kay Lemmy at sinimula na din nila ang manhunt. At sa pamamagitan ng surveillance cameras at mga impormasyon ay natuntunan nila ang mga lugar na pinuntahan ni Lemmy. Doon nila ito naabutan sa Hong Kong na nagbabalak na namang tumakas sa ibang probinsya. Ibinalik agad siya sa probinsya nila at kinasuhan ng intentional homicide. Maliban dito ay kinasuhan din siya ng fraud dahil sa pangloloko niya sa bago niyang nobyo na si Jin Wanyuan. Kung naalala niyo, ay humiram noon si Lemmy sa lalaking to ng mahigit 200,000 yuan para daw gamitin niya pang negosyo. Sa interrogation naman sa kanya, ay nagbigay na rin siya ng statement kung paano nagsimula ang kanyang plano at krimen. At masasabi ng mga officers na isa siyang walang pusong dalaga. Inamin niyang napuno na siya at naging sagabal na sa kanya ang biktima. Ang insidenteng to ay hindi naman madaling tinanggap ng pamilya ng biktima. Nag-iisa pa naman nilang anak si Jiang Lei. At gusto ng pamilya ay maging patas sana ang batas. At noong December 8, 2004, sa huling araw ng paglilitis, ay napatunayan ng guilty si Billy Mee. Sinentensyahan siya ng Harbin Intermediate People's Court ng death penalty. At required din siya na magbayad ng 100,000 yuan bilang compensation niya sa pamilya ng biktima. At simula sa araw na to, ay kabilang na si Billy Mee sa mga pinakabatang nasa death row sa China. At binansagan na rin siya ng mga medyas na beautiful criminal and death row. April 1, 2005 ay schedule naman ng kanyang execution. Alas 11 ng umaga ay dinala na siya ng mga executioner na nakakadena sa execution ground. At gamit ang pistol ay nagpakawala na ng isang putok ang executioner. Pinunterian niya ang lo ng dalaga. Sa oras din na ito ay agad kinumpirma ng on-site forensic doctor na natuluyan na daw ang kriminal. Ito ay dahil wala na siyang naramdaman pa na pulso. Kaya matapos nito ay agad na nilang dinala ang katawan sa funeral home para sa cremation. Tumiiyak na naghihintay sa labas ang pamilya ni Billy Mee. At sa oras ring ito ay hinanda na rin ng funeral staff ang katawan para ito ay i-cremate. Ngunit mga ilang sandali ay nagulat na lang sila sa nasaksihan. Bigla na lang umiyak ang inakala nilang wala ng buhay na kriminal. Dahil sa pagkagulat ay mabilis nang tumakbo sa labas ang mga staff. Agad ding dumating sa funeral home ang judge at forensic doctor para kumpirmahin ang report. At maging sila ay nagulat dahil kauna-unahan pa itong nangyari sa lahat na kriminal na kanilang pinarusahan. Ang pamilya din ni Lemmy ay naniniwala na God's will daw ang insidenteng to. At hindi pa talaga niya oras na mawala. Nang pumasok na ang forensic doctor at judge, ay nakumpirma nga nila na buhay talaga si Lemmy. Nakaupo na ito sa mesa, umiiyak habang tumatagas sa bibig ang go. Ang forensic doctor naman ay inobserbahan muli si Lemmy. Sa kanya nakumpirma na hindi pala fatal ang natamo ng dalaga. Noong tumagos pala ang bala sa kanyang lo, ay hindi pala natamaan ang kanyang cerebral artery at ilang vital points. Nagasgasan lang ang ilang bahagi at lumabas pala ang bala sa kanyang bibig. Unconscious lang pala noon ang dalaga at humina lang pala ang kanyang heartbeat matapos ang kanyang parusa sa execution ground. At sa pagkakataong to ay nagmakaawa na rin, umiiyak at lumuhod ang pamilya sa judge na bigyan pa sana ng second chance si Lemmy. Maging ang kanyang lolo ay niyakap ng mahigpit ang binti ng judge at nagsabi pang buhay na lang niya ang ipalit sa kanyang apo.
Sa mismong funeral home ay muli namang pinag-usapan ng mga opisyalis kung ano ang gagawin nila sa kriminal. Hanggang sa nagbigay na nga ng statement ang Provincial Execution Supervisor. Ayon pa nito, may tao talagang hindi matutuluyan sa isang tama lang ng bala. Nangyari din pala noon ang ganitong insidente sa Mongolia noong 1980s. At kapag nangyari ito, ay dapat daw igagawad muli ang parusa sa kriminal. Kaya may desisyon na rin ang mga opisyalis. Gusto nilang maging patas sa biktima. Ngunit tumanggi na ang naunang executioner na ulitin muli ang proseso. Kaya kumuha na lang sila ng iba. At sa pagkakataong to ay pumasok ang executioner sa crematorium na nakasuot ng white coat at mask para hindi matakot sa kanya si Lemmy. Ipinalabas niyang isa siyang doktor at susuriin daw ang mga sugat ng dalaga. Kaya inutusan niya itong humiga sa mesa. At hindi na nagdalawang isip pa ang executioner. Binunot niya ang kanyang pistol at nagpakawala ng 2 putok. Pinunteriya rin niya ang law. Sa pagkakataong ito ay natuluyan na talaga si Bellamy. 22 taong gulang lamang siya. Mga ka-curious, sa tingin niyo ba karapat dapat ba sanang bigyan ng second chance si Bellamy? O kontento ba kayo sa patas na batas na ibinigay ng mga opisyales? Let me know sa comment section para malaman ko ang inyong mga opinyon. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa rin tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Brian Rico, Bilog Maldita, Christina May, Wayward Cyprus, Randy Piano, Shinunaga Evelyn, Lisa the Explorer from Netherlands, My World, Roche Cross, Jenelan Legario, Thai, Ray Vargas, Elizabeth Dalagan, Winnie Yang, Mary's Home Cooking, Ravid Avaj, Sansky, Rain, Jansky, Loy Valiente from Saudi Arabia at tropang disangers ng Gataran, Cagayan.